Hello guys! Lunchtime. Lunch namin ay tadaan! Ginisang ampalaya at saka tinik na daing. Puro lang talaga tinik, walang laman. Kita mo naman, oh. Tanaw na si through the fish. Di ba? He eats ampalaya. He's very good. And he eats them dried fish as well. He likes this because It's like chips. malutong. At hindi maalat. Kaya kahit tinik lang siya, carry na. I like these ones. They're nice, aren't they? It's enjoyable to eat, isn't it? Puno ang aking plato. Parang napakarami kong kanin. Hindi kami talaga nagtatanghalian. But I saw my ampalaya in the fridge na malapit na mabulok. Sayang naman. Kaya, yung bang naguhudyat na siya na ano na, malapit na. Yeah, niluto ko na. Ito yung gisa na may itlog. Favorite. Some people ayaw ng, especially foreigners, ayaw nila nitong bitter gourd. Hindi nila gusto yung lasa mapait. But hubby, he loves it. And this is very nutritious, you know. Those foreigners who don't know this kind of vegetable, it's really good for your liver and diabetes. And apparently for cancer as well. Ito lang sausawan, carry na. Sarap. Sarap, sarap. Ang mama ko, sabi niya, ginagawa daw niya itong salad. Nilalagyan lang ng suka. At saka, parang kinilaw. Yun, kinakain niya na hilaw. Hindi ko yata kaya. Yung minsan nga kapag ginigisa na eh. Hindi ko pa rin kaya, sobrang pait. Pero, carry niya. Hindi daw mapait. Siguro depende sa ano ampalaya. Pala. Napansin ko, kapag ang ampalaya, yung malalaki yung kanyang kulubot. At saka malalaki yung... Hello guys. Dinner time. Naudlot yung ating usapan kanina tungkol sa ampalaya. Kasi, tumawag ang mama ko. Kaya, ngayon na lang nating hapunan itutuloy ang kwento. This is his dinner. Lamb chops, veggies, sweet potato fries, and mushrooms. Sa akin, syempre, repeat. Ampalaya ulit. May natira kasing kaunti. So, yun na lang lahat yun. Wala nang iba. At kaunti lang din yung rice na natira. So, pinagsama ko na sila dyan. At may isang kamay ng manok. So, yan ang aking dinner. Yan. So, babalik tayo sa ating pinag-uusapan. Ay, nako. Yung napuna ko, may ampalaya pa lang, yung malalaki yung kulubot niya, at saka matataba. Yun, parang ano siya, malambot, hollow sa loob. Yun, hindi mapait. Napuna ko. May kapatid ako na yung bunso naming kapatid, bunso kong kapatid, ay ayaw kumain ng ampalaya nung maliit pa siya. Pero napakain ko siya dahil pag yun ang ginagamit ko na klase ng ampalaya,
hindi mapait. So, cherry. Pati ito ngayon, yun ang ginamit ko. So, hindi siya mapait. Pero kapag yung payat, tsaka green na ano, palaya, kahit ano na siya, kahit mahaba pa siya, basta yung payat, mapait talaga. Walang asawa-sawa sa ampalaya, no? Pero wala naman tayong magagawa. Ganun talaga. Para makatipid, alam nga naman, magluto na naman ako ibang putahe. Mag-ano muna tayo. Ubusin muna natin yung mga tira-tira. Diba? Ganyan ako. Anyway. Sabi nga, matutong mamaluktot. Ano nga ba yun? Matutong mamaluktot. Ngayon, pinag-uusapan ang napakamamahal na mga bilihin dahil sa nangyayaring kaguluhan sa ating mundo. Nagpapanik buying ang mga tao. Paano naman yung mga walang iba-buying? Puro na lang panic. Ewan ko guys ha. Pero nagbabadya na talaga malinaw na isa-isa nang unti-unti nang natutupad ang mga propesiya na mga senyales ng pagbabalik ng Panginoon. Imbis na nagpapanik tayo sa takot na ganito, ganyan, anong klaseng takot man yan? Hindi dapat Panahon na para tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang lahat ng bagay na ito ay mawawala. Tanging ang salita lamang ng Panginoon ang mananatili. At ang iyong pananampalataya kay Kristo ang mag-a-assure sa iyo na sa Kanya ka mapupunta. Sa pagdating ng panahon na mawala na tayo dito. Sana abutin tayo ng rapture, hindi natin maranasan ang kamatayan. Pero ganun pa man, para mapasama ka sa rapture, tanggapin mo si Kristo ng buong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Yun lang talaga. Kahit ikaw pa ang pinakamayamang tao sa mundong ito, kayong mayayaman dyan. Huwag kayong manangan sa inyong mga pera. Dahil darating ang panahon na iisa na lang ang leader ng mundong ito, nakasulat naman yan, ang Antichrist, ang maglilid sa buong mundo na ito. At yung mga hindi kakampi sa kanya, ay yon. Kaya, kung hindi ka handang mamatay para kay Kristo, well, too bad. Kasi kung ayaw mo kay Kristo, hindi ka niya pipilitin. Hahayaan ka niya kung saan mo gusto. Nakatakot yun. Mas matakot tayo sa Kanya na kayang pumatay ng katawan at kaluluwa. Diba? Ang kaaway, katawan lang natin ang kaya niyang patayin. Hindi siya dapat katakutan. Kaya imbis na nagpapanik buying kayo dyan, hindi kaya ipinapanalangin ninyo na umayos na ang mundo. Hindi aayos ang mundo. Lalala pa yan. Kaya ang tanging pag-asa lang talaga natin, si Kristo. Jumping off my plate. Tumalasik yung buto niya ng lamb chop niya. Buhay pa. Anyway guys, ako'y magpapaalam na. Salamat sa inyong pakikinig. Tandaan niyo ang aking sinabi. Panahon na para tanggapin ninyo si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Kung hindi mo siya kilala,
hindi ka rin niya kikilalanin. So, nandyan ang Biblia, kilalanin mo si Kristo at isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Thanks for watching. Bye, God bless!